Ito po yung pamagat ng devotion na ano po, yung stewardship is a gift. Ayon po sa awit 24:1, sinabi po dito, ang buong mundo, ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Amen po ba? Alam po natin lahat na wala po tayong pagmamay-ari sa mundo ito. Malinaw na sinabi ng Panginoon Diyos, ang mundo, anuman ang nakikita natin, anumang mayroon tayo ngayon, hindi atin yan, kundi ang Diyos. Ang siya pong nagmamay-ari. Bilang tayo po na kanyang nilikha, naging steward po tayo. Ito po yung sinabi nga na tayo po ba ay naging karapat-dapat na pinagkakatiwalaan tayo kung ano mayroon tayo sa kasalukuyan. Tayo lang din po ang nakakasagot niyan, hindi po sino. Walang ibang tao po ang makakasagot niyan. Kaya malinaw po na sinabi sa atin ng Panginoon, ang lahat ng bagay, maging ating katawan, ang ating pagkatao, hindi po tayo may-ari nito. Kahit anong oras po, hindi tayo kunin ng Panginoon. Hindi mo man gustuhin na ikaw ay magkasakit, nangyayari. Bakit po? Minsan tayo po hindi tayo nagiging mabuting steward sa ating physical na katawan. Aminado po ako dyan. Isa na po ako. Kung bakit po natin nararanasan, ito po yung nangyayari sa atin, karamihan sa atin ngayon yung may ulo. May sipon. At balisa po tayo ngayon sa mga bagay-bagay dahil ito po yung buwan na huling buwan ng taon ng 2025 na ang mga tao ay nagiging abala. Pero sa akin, kontento na po ako na kung ano ang ibinigay sa akin ni Lord, yung gumaling ako, na ang aking mga anak na makakasama ko, iyon po ay isang pagpapala sa akin, biyaya na ibinigay sa akin ni Lord. At marami pong salamat. Dahil ang sinabi ko nga, Lord, hindi ko pagmamay-ari ang aking mga anak. Ikaw ang may-ari niyan. Isa lang ako sa pinagkatiwalaan mo. Pero may tungkulin ako sa kanila na para ako ang ministry ko sa kanila pala at sa aking mga apo. Salamat po. Dahil isa ako sa ginamit mo at ako'y ginamit ko para sa kanila. At ito po naging sariwa sa aking isipan. Naisip ko kanina madaling araw. Ang tunay nga po na ang mundong ito talaga ay ang Panginoon Diyos ang nanumika at nagbigay sa atin. Salamat. Kaya wala po tayong dapat maipagmalaki, ipagmayabang sa ating pong mga buhay. Dahil hindi po talaga tayo ang nagmamay-ari. Sinabi din po sa 1 Peter 14, pag-Israel lang po ate, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa pakinabangan ng lahat ang kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Dito po yan sa sinabi sa 1 Peter 14 na bilang mabubuting katiwala. Tayo po ba talaga naging mabuting katiwala ng Panginoon? Ako po, aminado ako, hindi po ako naging mabuting katiwala ng Panginoon. Bakit ko po nasabi? Sa pamilya ko na lang, isa po ang pamilya ko na naging malaking sa akin. Patotoo. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, na nakilala ko ng lubusan ang Panginoon at siya nagpakilala sa akin, unti-unti po niya akong tinupo. Unti-unti
niya akong binago at unti-unti niyang sinabi sa akin, anak, ito yung ministry na binigay ko sa inyo, na sila'y ipanalangin mo, idulog mo sa akin, at ito yung ministry mo, na ang pasan-pasan mo ang cross ng iyong mga anak at mga apo. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil hindi naman po talaga ako marunong manalangin. Dahil ito yung kaloob sa akin ng Diyos. Sinabi na, gamitin ninyo para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa mga bagay-bagay, kundi sa lahat ng tao sa mundong ito. Na kahit hindi natin sila kilala sa mga mahal sa buhay natin, hindi pa natin sila naaabot. Pero sinabi, habang tayo'y nananalangin, ang Diyos kumikilos sa kanila. Kahit hindi natin sila talaga lubos na maganda at kumbaga yung closeness natin sa kanila. Pero ang Panginoon, dahil ibinanggit natin at inalay natin sila, may nagagawa ang Panginoon para sa kanila. Amen. Di po ba? Dahil anong kakayahan natin? Tinanggap ng bawat isa sa inyo ang kapakinabangan ng lahat ng kakayahan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ito yung ipinagkaloob sa atin bilang mabubuting katiwala ng Panginoon. Na dapat naman sa atin, hindi lang po tayo nagiging mabuting katiwala sa financial, maging sa mga kaluluwa, kahit sa bahay ka. Isa na rin po yun na katulad sa akin na naramdaman ko is halos isang linggo. Wala po akong ginawa kundi manalangin. Dahil ko talaga kaya ang sarili ko na sinabi ko na kay Lord, kung gustuhin mo Panginoon, kung hanggang dito na lang ako, huwag mo na akong pahirapan. Dahil hindi ko maigalaw ang buong balikat ko at hirap na hirap ako umuwi. Pero sabi ko, kung ako'y gagamitin mo pa sa ministry ko, Panginoon, bigyan mo muli ako ng kalakasan. Pagalingin mo ako, Lord. Dahil hindi ko pa gusto, ako mismo nagsabi kay Lord, hindi ko pa gusto. Naiiwan ko yung mga apo ko dahil nandiyan nakikita ko pa sila na hindi pa nagiging ang kanilang pananampalataya. Nandoon po yung talagang unti-unti, kumbaga, nagsusumika po ako. Sabi ko, Lord, gusto ko po na magiging mabuting halimbawa sa kanila. Hindi man ako mayaman, wala akong tira na para suportahan ko sila, nabigyan ko sila ng ganito, ito yung para sa inyo, anak, ito yung para sa inyo, apo. Sa panalangin lang. Yun ang yaman ko na ibinigay ko sa kanila. Na sila'y patuloy kong madala sa presensya ng Panginoon. Ngunit, ano po ba ang nais ng Panginoon sa atin? Dahil natanggap natin ito. Sinabi nga po sa Colossus, pag-ano lang po, sa chapter 3, verse 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Marami po tayo niyan. Hindi po limit sa atin, may taong naglilingkod sa Diyos, napakitang tao lang. Mayroong naglilingkod na gagawin ko to kasi mayroon akong matatanggap na biyaya. Gagawin ko to kasi para naman ako makilala. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Sinabi niya dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. May nakakakita man o wala. Yes. Halimbawa ko na lang sa tao talaga, sa ating mga apo. Yan, marami akong patotoo sa mga apo ko. Pag once ako nagsabi sa kanila na, anak, apo, gawin mo ito. Oo, ginagawa talaga nila. Pero pag once na hindi na nila ako nakikita, yung inutos ko, wala rin. Kasi mas marami silang laro, mas marami silang ginagawa sa cellphone kaysa inutos sa kanila.
Ito na yung sabi ko nga, totoo talaga. Na sinabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. May nakakakita man o wala. Then tayo po, lalo na sa ministry natin. Isa na ako doon ha, dahil hindi ako, minsan talaga ako nakakarating dito kapag mayroong mga ano. Pero sinabi ng Lord na gawin ninyo ito nang galing sa ating puso. Hindi po yung sabihin natin, kasi ikaw ano-ano ka pa. Kung maganan nyo, pasinisisi mo pa yung tao na nag-i-effort na, pero parang hindi pa nagiging mabuti sa kanya, sa kanyang paningin. Hindi po ba? Marami po tayo niyan. Pero wag po natin sabihin na ako po'y naglilingkod, ako po isang leader, ako isang pastor. Pero ang Diyos lang nakakaalam dito sa puso natin. Hindi po tayo sabihin, ako po'y kumakanta, lahat ng instrumento alam ko. Ako po'y naglalagay ng upuan. Purihin ang Panginoon. Dahil kahit at ikaw naglalagay ka ng upuan lang, pero kung nanggaling sa puso mo naman na talagang may nakakita o wala, ginawa mo ito para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Kaya, nagpapasalamat po ako dahil wala naman po dito yung sa DOCG. Dahil naniniwala po ako na ang mga anak ng Diyos sa pangunguna ni Pastor din, talaga na doon yung pagrespeto at pagsunod sa Kanya. Amen po ba? At salamat po sa mga leader na talagang nandoon yung pagtsatsaga, yung kababaang loob, at nagdidisiplina sa kanila pong nasasakupan. Kaya salamat po Diyos na ikaw ay patuloy nangungusap sa amin at hindi po kayo talaga nagkukula. Dito po sa verse 24, sinabi po dito, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Sapagkat ang ating ginagawa, paglilingkod natin, yung pagsakripisyo natin sa oras, yung pagbibigay natin, hindi po tayo sa tao nagbibigay, ay magbibigay ako kasi nakikita ako ng kapatid ko ito. Sa Diyos po tayo naglilingkod, sa Diyos tayo nagbibigay, sa Diyos natin ginagawa ang lahat ng ito. Dahil malinaw naman sinabi, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ano po bang inilaan ng gantimpala sa atin ng Panginoon? Para sa akin, buhay po na walang hanggan. Yun po, at ako po'y kanyang niligtas na sa karumihan ko at sa kasalanan ng buong pamilya ko na nakakilala, yan po ang ano ko sa akin, ano ko sa buhay ko. Kaya ano man ang nilaan sa atin ng Panginoon gantimpala, ang Diyos lang ang nakakaalam sa bawat pamilya po natin. Amen po ba? Kaya marami pong salamat dahil ang Diyos po hindi po talaga siya nagtatangi. Ang gusto ng Panginoon, tayo po talaga ay patuloy na magiging mabuting katiwala. Katiwala sa pamilya, sa financial, matuto tayo, lalo na po sa ministry natin dito sa DOCG. Habang po tayo nabubuhay, huwag po nating kaligtaan na ang mga pangako ng Diyos. Dahil sinabi nga niya sa awit, 24:1, ang buong mundo, ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Kaya po ni Lord ibigay sa atin. Amen. Amen po. Amen po ba? Wala pong inano ang Panginoon. Hindi madamot ang ating Diyos. Tayo lang ang madamot sa Kanya. Bakit ko po nasabi? Madamot tayo. Dahil hindi naman para sa Lord yung pinibigay natin, para po dito sa ating panambahan. Kung ano po yung mga improvement na dapat gawin. Kung ano po yung dapat gawin na namumuno sa atin. Na para sa kabubuti at para po sa magkaroon tayo ng relasyon sa iba't ibang church. Bakit po nakikilala ang ating
DOCGM sa biyaya ng Panginoon. Then dinamit po ang ating pastor. Then alam ni pastor na hindi siya naman may-ari ng kanyang pananampalataya eh. Binigay sa kanya yan ni Lord. Then tinanggap niya ng buong puso ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Bakit siya ngayon namumuhay ng ganyan kasagana at ganyan siya na talagang nakikita natin kung gaano siya nagsusumikap, kung paano niya i-divide yung oras niya para sa paglilingkod sa Lord, sa pamilya, sa trabaho, sa iba pang mga ministry niya. Bakit? Kasi handa yung puso niya. Naging mabuti siyang steward sa atin. Amen po ba? Nawa naman, Pastor, isa po kayo sa ehemplo ng pamilya ko, ang pamilyang Oloroso. Kayo po ang tinitignan namin kasi naging mabuti kayong halimbawa sa amin. Dahil nagkaroon kami na nakilala namin kayo, mula pa nung maliliit pa yung aking mga apo na sila yung naglalaro at nag-aaway, nakilala ko sila. Kaya, purihin ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo, Pastor. At ang kanyang dalawang magagandang anak na naging mabuting tagapamahala sa iglesia at sa pamilya nila. Purihin po ang Panginoon Diyos. Ito lang po, alam niyo po, excited po ako dahil sa totoo lang, hindi naman po talaga akong tatayo dito eh. Salamat po na binigyan ako ni Lord. Privilege yun nakatayo. Sorry po dahil talagang pumuputok-putok. Thank you. To God be all the glory.